Ngayon ay pag-uusapan natin ang richest politicians in the Philippines by estimated net worth 2025. Pero bago tayo magsimula, isang mabilis na disclaimer. Ang pagkakaroon ng mataas na yaman o net worth ng isang public official ay hindi agad nangangahulugan ng katiwalian. Marami sa kanila ay may negosyo o kayamanan na bago pa sila pumasok sa politika. Number 1. Leandro Leviste, 50.8 billion pesos. Unahin natin ang batang kongresista ng Batangas, 1st District, si Leandro Leviste na may tinatayang net worth na 55.8 billion pesos. 32 years old pa lang, pero siya na ang kinikilalang pinakamayamang halal na opisyal sa bansa ngayong 2025. Siya ang founder ng Solar Philippines na nangunguna sa renewable energy sector. Isipin niyo mga kaibigan, sa murang edad, hawak na niya ang pinakamalalaking solar farms at energy infrastructure projects sa bansa. Dahil dito, tinagurian siyang bagong henerasyon ng tycoon politician, isang halimbawa ng pagsasanib ng negosyo at serbisyo publiko. Number 2, Zaldico, 6 billion pesos. Susunod, si Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Siya rin ang CEO ng SunWest Group of Companies na may interes sa construction, real estate, energy at tourism. Kung narinig nyo na ang Misibis Bay Resort sa Albay, siya ang chairman nito. Kung si Leviste ay bagong henerasyon, si Ko naman ay matagal ng haligi ng negosyo na pumasok sa politika. Number 3, Martin Romualdez, 5 billion pesos. Hindi mawawala sa listahan ang pangalan ng Romualdez Marcos clan. Si Martin Romualdez, dating House Speaker at ngayon ay Congressman ng Leyte, ay may negosyo sa mining, media, construction at real estate. Ang kanyang kayamanan ay nakaugat sa RYM Business Management Corporation at iba pang family enterprises. Dahil sa kanyang political at economic power, isa siya sa pinakamalalaking personalidad sa Kamara. Number 4. Jose Alvarez, 4.67 billion pesos. Si Congressman Jose Alvarez ng Palawan, Ikalawang Distrito ay isa sa mga tinaguriang lumang tycoon. Noong 70s hanggang 90s, isa siya sa pinakamalalaking logging magnates sa Mindanao at Palawan, lalo na noong panahon ng Marcos era. Ngayon, hawak pa rin niya ang impluensya sa negosyo at politika. Number 5, Mark Villar, 2.8 billion pesos. At siyempre kabilang sa Villar family ang dating DPWH Secretary at ngayoy senador na si Mark Villar. Anak ng mag-asawang bilyonaryo na sina Manny at Cynthia Villar, siya ay may direktang koneksyon sa Vista Land, isa sa pinakamalalaking real estate developers sa bansa. Number 6, Camille Villar, 1.7 billion pesos. Kasunod naman si Senadora Camille Villar, kapatid ni Mark. Siya ang may executive roles sa Star Malls at All Home na bahagi ng Villar Business Empire. Makikita natin na pinagsasabay ng Villar siblings ang negosyo at politika. Number 7, Albi Benitez, 1.2 billion pesos. Bumaba naman tayo sa Bacolod City kung saan si Albi Benitez, dating negosyante at ngayoy congressman, ay yumaman sa real estate, sugar plantations at hospitality. Kilala siya bilang isang pragmatic businessman na pumasok sa public service. Number 8, Julio Ledesma, the fourth, 1 billion pesos. Isa pang pangalan mula sa Negros Occidental, si Julio Ledesma IV. Ang kanyang yaman ay mula sa malalaking hacienda, sugar production at real estate. Kilala rin siya dahil sa kanyang asawa, ang aktres na si Asunta de Rossi. Siya ang simbolo ng tinatawag na landed elite sa Visayas. Number 9, Yeda Marie Romualdez, 477.9 million pesos. Balik tayo sa Romualdez family. Si Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List, siya ang asawa ni Martin Romualdez. Ang kanilang yaman ay pinagsamang political influence, family companies at real estate holdings. Number 10, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 450 million pesos. Walang iba kundi ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang yaman ay largely mula sa Marcos Estate, trusts at iba pang assets.
Bagamat hindi na kasing laki ng ibang nasa listahan, ang political power na dala ng kanyang apelyido ay hindi matatawaran. Number 11. Esmael Mangudadatu, 390.6 million pesos sa Mindanao naman. Kilala si Congressman Esmael Mangudadatu ng Maguindanao del Sur. Siya ay matagal nang nasa politika at ang kanyang yaman ay mula sa mga lupain at negosyo sa rehiyon. Number 12. Lucy Torres Gomez, 335.3 million pesos. Kung showbiz at politika ang pag-uusapan, hindi mawawala si Mayor Lucy Torres Gomez ng Ormoc City. Dating actress, ngayon ay public servant at partner ni Richard Gomez. Ang kanilang kayamanan ay pinagsamang showbiz earnings, investments at real estate. Number 13. Ramon Guico Jr., 300 Tier T 3.8 million pesos. Isang negosyante at dating mayor, ngayon ay congressman ng Pangasinan. Mahaba ang karera niya sa real estate at public service. Number 14. Rosana Vergara, 327.4 million pesos. Congresswoman ng Nueva Ecija. Ang kanyang yaman ay mula sa agribusiness at family-run enterprises. Number 15. Alex Advincula, 260.3 million pesos mayor ng Imus, Cavite. Ang kanyang pinagkukunan ng kita ay mula sa local businesses, real estate at politika. Number 16. Michael Duavit, 258.7 million pesos. Congressman ng Rizal, 1st District. Siya ay anak ng yumaong Gilberto Duavit Sr., isa sa mga founders ng GMA Network. Ang kanyang kayamanan ay nakaugat sa media investments, real estate at family foundations. Isang halimbawa ng pagsasanib ng politika at media influence. Number 17. Lani Mercado, 245.6 million pesos. Congresswoman ng Cavite, 2nd District at asawa ng Senador Bong Revilla. Matagal nang kilala si Lani bilang actress bago pa siya pumasok sa politika. Ang kanyang yaman ay mula sa entertainment career, personal investments, at political service. Number 18. John Ray Tiangco, 215.5 million pesos mayor ng Navotas at miyembro ng makapangyarihang Tiangco political dynasty. Ang kanyang net worth ay nakabatay sa real estate assets, negosyo at siyempre ang kanyang posisyon sa lokal na pamahalaan. Number 19. Jinggoy Estrada, 220.5 million pesos. Senador at anak ng dating Pangulo Joseph Erap Estrada. Kapatid din siya ni J.V. Ejercito. Ang kanyang yaman ay mula sa kanyang posisyon bilang senador at mga ari-arian ng pamilya Estrada. Isa pa itong halimbawa kung paanong malalaking political clans ay nagpapatuloy sa pamumuno. Number 20. Carmelita Abalos, 186.8 million pesos. Mayor ng Mandaluyong at asawa ng dating MMDA Chair, Benhur Abalos. Ang kanyang kayamanan ay galing sa matagal na political career, investments at family-owned businesses. Isa rin siyang prominenteng pangalan sa Metro Manila politics. At ayan mga kaibigan, ang top 20 richest politicians in the Philippines ngayong 2025. Mga real properties tulad ng lupa, gusali at iba pang residential assets. Mga personal properties gaya ng cash, sasakyan, investments at mahahalagang gamit. Mga liabilities o utang gaya ng loans at mortgages. Mga business interests o financial affiliations. At pati na rin ang assets ng kanilang asawa at dependent children. Kaya't ang datos na inyong maririnig ay hindi haka-haka, kundi base sa dokumentong isinusumite mismo ng mga opisyal na ito. Mula sa bagong henerasyon tulad ni Leandro Leviste hanggang sa mga lumang pamilya tulad ng Villar, Romualdez at Marcos, kitang-kita natin na ang politika at negosyo sa Pilipinas ay madalas magtagpo. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Sa tingin nyo ba, makakatulong ba ang kanilang yaman para mas mapabuti ang serbisyo sa bayan? O ito ba'y nagiging sagabal sa tunay na layunin ng public service? I-comment nyo sa ibaba ang inyong thoughts.